bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Oras sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, alas 8:04 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa mga suking ating paminaw viewers sa itong Facebook Live din sa probinsya sa Southern Leyte. Mayong buntag ug maupay nga aga sa itong mga suking sabdiha sa probinsya sa Leyte, apila sa probinsya sa Samar, Eastern ug Northern Samar, o diha sa probinsya sa Biliran, and sa kinatibukan sa Luzon. Magandang morning sa kinatibukan sa Kabisayan ug Mindanao. Ako subrion maayong buntag. And sa itong mga suki abroad, good morning. Welcome sa Tuesday edition sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Yes, adlaw karon nga Tuesday, Martes, Abril 29, 2025. Mga kaigsunan, katapusan nga Martes karon, nini nga buwan sa Abril. Good morning. And para karong adlaw nga Martes, ato nga makauban ang ato nga sister station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinaagi ni Ate Daisy Blizar, o sa ato nga kaubanan usab diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinaagi sa ato nga acting station manager Sir Gina Vilon, o ato usab nga kapartner sa Philippine Information Agency o PIA diha sa Eastern Samar nga si Ma'am V. Gumbay. Yes, dito sa probinsya sa Southern Leyte, ato sang ipasabot no sa kahimtang sa panahon. So far so good. Aninot good ang ato nga kabuntagon kay nagpakita na ang haring adlaw, and hopefully magpadayon kini hangtod unya nga hapon apil lain nagkagabi mga kaigsunan. Labi na kay napata sa adlaw nga Martes. Ubay-ubay pa ang mga panghit, ang mga kalihukan o mga programa dinhi sa tibok nga probinsya sa Southern Leyte. Pero mga kaigsoon, dili ta magkumpiyansa kay kagahapon gani dihay pipila ka area sa Southern Leyte nga nakasinati og pinakalit nga pag-uwan sa hapon nga pagkahapon. Mao nga dili gyud kita magkumpiyansa. Always naman gihapon kita magbitbit magdala dili nga to nga payong raincoat uban pang proteksyon para sa dili kita magka-problema in kaso adunay pag-uwan. Yes, sa kini nga program nga Good Morning Eastern Visayas, gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan tungod ugalang sa katibukan og balong-tarong paglambo sa katibukan nga Rehiyon 8 Eastern Visayas, pinagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisaya. Pag binayloay og mga kasayuran og mga panahon labot sa managunang isyo og hilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod ugalang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Og sa takna nga alas 8:07 na sa buntag, dili na kita magalangan ato nang pagasugdan sa pagdawat sa ato nga mga kaubanan para nining ato nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes. Ato unahon para sa iya nga pasiunang impormasyon diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga Ate Daisy Blizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, maadyong buntag kanimo.
Magandang morning, Jivic, nga nasugod man ato ni mga kaupod. Dito naman Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte, pag pamuno ni Station Manager Duden sa Alaras. And sugod man, magandang morning, Radyo Pilipinas sa Calbayog. Pinaagi naman iton aton makakausay na Radyo Pilipinas Calbayog, Acting Station Manager Jean Navilon. Good morning. And Miss V Gomban iton PIA Eastern Samar maupay nga aga. Nga nati kang din Radyo Pilipinas Borongan ini Daisy Lalosa Belizar. Ito niyo makakaupod. Supervision naman ito naman Station Manager. At Rusta Rivera Abunda. Completos Ricados kami. Balita in full force. Iton production team, iton RP Borongan para makapahatin mga balita, impormasyon para ito natin pa na Tuesday nga edition hataramdan. Good morning, Eastern Visayas, April 29, 2025. Nga di naman technical, akon kaupod, hira Chief Tech Joy Policarpio, nga na Kuya Eufem Bona Jr. Nga beno, sitwasyon di Eastern Samar o di nga di naman na syudad hiton Borongan, madalumdum ito naton panahon na sikat gad hi Mr. San, pero adi iton mga kaulapan nga sigurado nga magdadarahin na uran siguro ni Ronian. So importante na la Jivic talaga magdarahiton payong kay asin iton summer nga inuuran hindamo. So far basa hiton aton obserbasyon, pero nagpapasalamat kita hiton kay na neutralize naman niya iton ka mapaso iton aton panahon kisa naman the whole day nga masyadohin ka mapaso nga haros diri naton ma-bear ba magresultahin na diri komportable nga pagabat natin. Ako welcome ko ini nga from time to time may ada mga pag-uran para nababalanse iton na mapaso nga panahon iyan na nga summer season. Kapag taga kuryente naman waray kami dede advisory and power interruption tikang Eastern Samar Electric Cooperative pati na ito naman pagtaga tubig waray abiso and water interruption iton Borongan Water District. Kapag taga Pasi Orden nagpapabilin nga mahimyang iton kabutang hiton probinsya hiton Eastern Samar ngani ito naman Eastern Samar Police nagpahayag na hirahin kaandam hiton paghatagin seguridad iyan na nga midterm election which is ada harani na May 12, 2025. Ngan piraliwat ito na amon mga pulis di Eastern Samar 52 ata Jivic na partisipar hiton absentee voting. Ngan diri sugad na naglabay nga mga eleksyon nga aton absentee voting di Eastern Samar para haton PNP. Gindudumara adto dati ha Campo Asidilio di ha Borongan. So iyan na naman aton nabaruan nga para hiton bugos nga Eastern Visayas PNP aadto ngayon ha Pro 8 gindudumara iton absentee voting diri na dihaton mga provincial offices. So pero ito na amon mga pulis mapakadto ha region an iba nag-start nakakulop nga da naman pabuwas nga adlaw para baka exercise liwat hira hiton ira katungod nga makabutos bisan kon magbabantay hira hiton election. Nag-apply iton hirahin sugad kay assign dira di ha for example haton pulis nga naka-assign di Eastern Samar pero taga Leyte so imposible hiya nga makabutos pa di hiton May 12 pagkadto ha Leyte di hiton election day so asya nga nag-apply hirahin absentee voting nga proseso hiton pagbutos para makapagpartisipar lagi hapon hira hiton na electoral process iyan na nga midterm election. So far, mahimyang iton syudad iton Borongan yan nga mga oras. Although may ada kami gindudumara didi nga special recruitment didi naman hiton City Hall lobby didi ha Borongan. Ngan parahan headlines iton mga balita para yan nga adlaw Martes, April 29, 2025 nga nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Special recruitment padayon nga gindudumara dedi syudad hit Borongan mga domestic helper ngan skilled workers ginkikinahanglan. Creative industry players sa Eastern Samar nag-attender hin orientasyon bahin ha intellectual property rights ngan business registration.
Uplan dugtong bloodletting activity malangpuson nga gindumara habungtuhan Artiche. Blood donors inabotin 144. Ngan 52 nga pulis ha Eastern Samar PPO na partisiparan local absentee voting para iton May 12, 2025 midterm election. So GV, Kajin, and V na detalye iton mga balita nga nahikay iton Radyo Pilipinas Borongan para yun na nga adlaw Martes sa Taramdan. Good morning Eastern Visayas. Amon ilalatag ha second round ha na Taramdan na aton program. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat Ate Daisy ug sa ato mga kaubara diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. O karon ato na usab dawaton na pa nato nga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Pinagi sa to nga acting station manager maadjong buntag maupay nga aga Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean, good morning. Yes, maayong buntag kasamang GVIC ng bugos nga staff and management sa DYSL sugod sa Southern Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Sugod man, good morning kan kaupod Daisy tida sa Radio Pilipinas sa Borongan. Morning. Pinagisan i-station na manager si kasamang Ruth Abunda ng sugod man sa PIA Eastern Samar kan KPCO V. Gumban. Good morning sa iyong matanan tida sa Borongan City. Di sa syudad sa Galbayog, maupay man ang kamutangan sa panahon mahayag masirak ang haring adlaw, maadlaw na liwat magkulop dito sa syudad San Calbayog. Sa pagtagapas i-orden mahimyang, waray mga untoward incidents sa naglamahing 24 oras. Ngan dito sa Facebook page sa Melco 1, diri madadayon ang naka-schedule nga maintenance activities kakunop salita may kuryente. Labida sa Mayo 1 diri madadayon ang ginkansilar ang scheduled nga Mayo 1, 2025. Adiyan pa ibaron sa Melco 1 and GCP Advisory, please be informed nga sa Mayo 1, Labor Day, and in GCP, ang diri na magdadayon sa naka-schedule ng maintenance along 69 KB Calbayog Padanas to Karak Line kay nakakumplino na sila sa importanteng iragin himo nga trabaho kakulop nga adlaw. So dayon ang patron sa barangay Ipaw kay duro-diretso ang serbisyo sa kuryente. Ngan sa pagtaga tubig naman, waray anunsyo yan ang adlaw ang Calbayog Water Company nga pagparong sa serbisyo sa kuryente. Adton nahitabo nga kawaray tubig kakulop tigang alas 10 sa naga nga do alas 7 sa gabi. Tungod ini sa emergency maintenance work electrical sa Kabatuan Pumping Station. Din kakulop nga adlaw alas 10 naga nga do alas 7 sa gabi nagkamayad low pressure ngan waray abidan mga gripo saan nga tanan nga mga konsumidores ang serbisyon sa Calbayog Water. Kakulop la ito na pero yan na waray abiso saan kawaray tubig. So diri-diritso ang serbisyo sa Calbayog Water Company. Yan na nga adlaw.
sa mga igpapasan yan ng mga balita tikan nili sa News Bureau sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Kumili Kalbayog, ongoing sa pagdumara refresher training para sa May 2025 elections. Barangays Malino, Kamarabuan, sa Yabong Samar, mga karawat bag-o nga multipurpose halls pinagi sa LGSF Valgo 2024. Sa iba pa nga balita, fourth phase sa Kalbayog Airport Bypass Road nagpapadayon. Sigun sa DPWH Samar 1st District Engineering Office. Just 0.9 milyones pesos farm to market road sa barangay Limarayon, Kalbayog City na human na siring sa Samar 1st District Engineering Office. Amo to atong mga headlines sa igpapasa nga mga balita noronian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa imo upod kasamang Jivik. Yes, dagdag kayong salamat Sir Jean ug sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radio Publiko Kalbayog. O karon atong makauban ang atong kaubanan diha sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Samar para maghatag usab og update mga kalambuan sa ilang area. Maadyo nga buntag, maupay nga aga, Ma'am V. Gumbal. Good morning, Eastern Visayas. Hello, Ma'am V. Good morning. Good morning, Madyong Buntag, dida Sugod, Southern Leyte, Sir Jevic, good morning, Liwat, kan Sir Jean, dida RP Kalbayog, and the rest of the team, of course. Ngan, happy nakaharayo, didihaak, dida RP Borongan, Ate Daisy, good morning, ha iyo nga tanan dida. Hangaran ni Regional Head Drea Narento, han PIA Eastern Visayas, ngan Sir Samuel Candido, inihibigumban para humataghin latest news and mga impormasyon tikang diniha probinsya han Eastern Samar. Sabi naman na kanina ni Ate Daisy yung situation dito. Dugang lang ang information. Han last week nagkamiadahin job fair din and we had a chance to interview Attorney Michelle Basal, Chief Labor and Employment Officer han Department of Migrant Workers. Ang DMW in sa pinakabata nga department agency han aton gobyerno iniiniya gin-established into law han 2021 nga naging operational yun nga February 2022. So formerly niya POEA, if naalala nyo yan na hira na it nagmamanage nga tanan related to our overseas Filipino workers. And i-attach agencies amuan OWA nga National Maritime Polytechnic. So more news and about it ira mga programa unina ha second half han aton program. Anyway, di na kita mag-iini adi an headline para unina. Gatos-gatos nga mga istihanon nakabenepisyo ha job and service fair ha pangunahan gobyerno probinsyal han Eastern Samar. OFW-led passers ginaaghat nga mag-apply ha SPIMS program han DMW. Ngan hydroelectric power source supisyente ha syudad han Borongan sumalahan energy auditor. So more details about these headlines later sa second half ng ating program. Back to you, Sir Jevic. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Ma'am V. Gumban o sa itong mga kaubanan sa Philippine Information Agency diha sa Eastern Samar o sa katibukan sa Eastern Visayas. Sa oras nga alas 8:22 sa buntag, update diri sa probinsya sa Southern Leyte.
Kung ganun na tumang gihisgot no, ang kahimtang sa panahon nga anindot ang kabuntagon dinhi sa sugod Southern Leyte ug sa dakong bahin sa probinsya sa Southern Leyte. Update sa kuryente, so far so good usab. Walay gipagawas nga advisory ang buhatan sa Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated nga dunay pagkapaw or advisory no sa pagkapaw sa kuryente karong adlaw. Hopefully wala po yung mga emergency power interruption, pero naigipasabot ang sulay ko kay kagahapon or kagabi dihay pinakalit nga pagkapawong sa kuryente diha sa portion sa Tabon-Tabon or barangay Tabon-Tabon, St. Bernard, Southern Leyte, padulong na sa barangay Sagbok, lungsod sa Hinudayan. So apektado usab ang intiro lungsod sa Hinunangan, padulong sa Kikilo, Abuyog, Leyte. Hinoon dali ra nga nahibalik kay pasado alas 10:29 man ang pagkapaw sa kuryente, pero nahibalik ini 11:30 kagabi. So pasabot yun nangayog pasensya ang Suleco sa naasing pinakalit or emergency or unscheduled power interruption diha sa Pacific area. Sa lain pang update din sa province sa Southern Leyte, gipangadabada sa mga kalugsuran, partikular ang Commission on Election dili sa Southern Leyte ang pagpangabot sa ACM con automated counting machine nga mo'y gamiton sa umabot nga pinilay karong buwan sa Mayo. And diha sa Quinto Distrito sa Leyte, part po kini sa area nga ato nga gitutukan, di ato nakalabay nga semana nagasugod na ang pagpangabot sa mga ACM, and gisiguro gyud sa COMELEC katambayayong ang PNP nga safe gyud ang gibutangan sa ato nga mga ACM para masiguro nga walay mahitabong problema para sa umaabot nga pinilay. Gani karon ang umaabot Mayo 6 ang schedule sa final testing o sealing sa mga ACM gagamiton sa eleksyon karong Mayo 12. And panausab ang panawon garon sa Commission on Election sa mga botante labi na katong wala pa nakadawat sa ilang Voters Information Sheet o VIS. Kung wala pa mo kamo nakadawat kay sa atong nasayran hangtod na lang ugma pohon or April 30 ang distribution. Sa katong wala gyud nakadawat, pwede ka mo bukuha sa dasoy nga dokumento, bisita lang ang Commission on Election Field Office sa inyong nga lungsod. And kung maabutan pa kamo og mga adlaw nga dunay mag-distribute, kinahanglan nga atong pirmahan ka ng papel nga papirmahan sa nag-distribute nga taga or ka nagikontrata sa COMELEC para kana nagpasabot nga inyo yung nadawat ang naasoy nga mga VIS. And sa ubanday pod nga mga lungsod dili sa Southern Leyte, ang gihimo nila nga strategy kay matud palagi sa nakalabay nga mga semana na may mga katawhan nga dili maabtan nila sa panimalay sa ilang distribution, and napayuban nga dili pa mudawat kay napay mga pangutana, pero ang ilang gihimo strategy gibilid kina sa ilang silingan, gibilid sa ilang mga barangay hall para usab madawat gyud or makuha sa ato nga mga kaigsuonan. Usa ka na sa gihimo gyud nga preparation sa Commission on Election para sa umaabot nga piniliay. Sa katapusan, ang probinsya sa Southern Leyte, partikular ang tourism sector, padan karon sa pag-awhag no sa mga katawhan, dili lang gini sa Eastern Visayas kundi sa uban pagdapit sa atong nasod sa pagbisita sa mga tourist attraction dili sa Southern Leyte, labi na kay nagsugod naman ang summer vacation. Gani yadto nakalabay nga Semana Santa, ubay-ubay ang mga turista nga na-record sa pipila ka mga tourist attraction, partikular ang Isla sa Limasawa nga usag sa gitawag pod nga historical site tungod kadto man himo ang pinakauna nga Easter Mass sa Pilipinas. Naka-record og taas-taas nga turista niadtong nakalabay nga Semana Santa. Apin usab ang Twin Island diha sa lungsod sa Hinunangan, kining isla sa San Pedro o sa San Pablo. Usapon kada sa anindot nga bisitahon sa ato nga mga kaigsuonan gumikan sa kanindot sila nga beach diha o makita nimo ang kanindot pa gyud or grabe ka fresh pa ang naasoy nga mga isla, so pwede adto mga pahuway and mo relax ang ato nga mga kaigsuonan. And aside pa ni ana, ubay-ubay po ang ato mga historical or mga kinigitawag og mga simbahang bato, mga karaan gyud nga mga simbahan dinhi sa Diocese sa Baasin, so pwede usab kada nga bisitahon para karon nga summer vacation. And with regards sa seguridad, ang Southern Leyte Police Provincial Office padan gyud sa ilang hugot nga seguridad labi na kay haduol na usab ang
piniliay. So dili maproblema ang atong mga biyahedor, ang atong mga kaigsunan nga gustong mobisita dili sa probinsya sa Southern Leyte. At oras alas 8:27 na sa buntag o para sa mga balita headlines nga naandam sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Martes. Southern Leyte walay election hotspot matud pa sa kapulisan. Kapin say sinta ka mananagat sa lungsod sa Silago nakadawat og fuel discount card. Final testing og sealing sa mga automated counting machines sa lungsod sa St. Bernard gipanganda man og San Jose Parish Multipurpose Cooperative sa lungsod sa Matalong Leyte usa na ka-accredited collecting agent sa buhatan sa SSS. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod apil usab ang mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Calbayog apil na ang report gikan sa Philippine Information Agency kod PIA Eastern Samar. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas. Sumulang niining mahinundanong na pahinumdom. Standby lang gihapon mga suki nga tigpaminaw. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express at susunod na ang e-Kadiwa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa Kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. Kahirapan. Iyan ang isa sa mga madalas nating marinig sa ating mga kababayan. Kawalan ng trabaho, kagutuman, kawalan ng edukasyon ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang mga tao. Pero sa tulong at mga proyekto ng ating pamahalaan at ng DSWD, ang mga kababayan natin ay natulungan na magtagumpay sa buhay. Patunay na dyan, sina Nika at Sheena na parehong naging kasapi ng 4Ps. Dahil ang pangarap nila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ilan lamang sila sa mga Pilipino na nangangarap umangat sa buhay. Kung kaya't minabuti ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ng sangay ng DSWD ang pagpapaigting ng suportang pinansyal para sa mga kapuspalad nating mga mahihirap. Kaya malaking blessing sa kanila ang programang 4Ps. Dahil nakapagtapos sila ng pag-aaral at naging mga cum laude pa. Ilan lamang sila sa mga Pilipino na nagsumikap at nakamit ang tagumpay na inaasam. Dahil sa mga programang hinahandog ng ating pamahalaan upang suportahan ang kanilang pamumuhay at pangarap sa buhay. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Kaugnay ng 8-point socio-economic agenda ng Pangulong Marcos Jr., binatay ng Department of Labor and Employment ang kanilang Labor and Employment Plan 2023 to 2028. Ipinaliwanag ni DOLE Secretary Laguesma ang tatlong prioridad ng labor plan. Una, yung prioridad to maximize job opportunities na productive, remunerative, at ang mahalaga, sustainable and quality jobs. Yun yung una. Yung pangalawa ay pagkakaroon ng pagrespeto sa mga karapatan sa paggawa. At ang isa pa, yung pangatlo, may kinalaman doon sa building an inclusive social protection for all workers. Mahalaga na magkaroon ng social protection ng mga manggagawa dahil ito rin ay isang pangako o commitment ng ating Pangulo na pangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa. Para matutukan na maipatupad ang labor plan, nagbuo ng Tripartite Oversight Committee ang DOLE upang masiguro ang pagpapalago ng employment opportunities sa bansa. Sa bawat tribo, sa bawat tahanan, may kwento ng pag-asa. Naririnig na ngayon ang boses ng ating mga katutubo. Malaking tulong ng SBMA. Yung lupa po namin, nirerentahan lang po siya ng mga locator. Yun po yung nagiging pondo po ng community namin.
Maraming salamat po sa ating mahal na Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtulong po sa aming tribo, sa aming tribong Ayta-Ambala. Sa puso ng ating Pangulo, laging may lugar ang mga katutubong Pilipino. The numerous ethnic and cultural communities that we have, each possessing their own robust and colorful traditions. Every ritual, every chant, every story woven across the generation. These are all the ridges and lines that form our unique fingerprint as the Philippines. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Good morning, Eastern Visaya! Nagpadayon gyapon kamo sa pagpaminaw o pagtutok sa programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, Abril 29, 2025. Sa mong station manager din sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alanas, ug sa tong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban karong adlaw nga Martes, Jevic Evans. Ug karon ato nang dawaton ang atong mga kaubanan para sa paghatod sa detalye. Ato nahon ang report diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinaagi ni Ate Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas! Yes, Ate Daisy. Ay, loud and clear? Yes, Ate Daisy. Okay, so thank you again. Jevic nga nasyahan ito na balita at ikang di Eastern Samar special recruitment padayon na gindudumara ha syudadan Borongan mga domestic helper o skilled workers ginkikinahanglan. Ang detalyan report ikang kan engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Nagpapadayon na tundo kadlaw ng special recruitment activity SRA agin dudumaran lokal nga pamunuan ng syudadhan Borongan ipinaghan Public Employment Service Office sa PESA Borongan City kasagbong aton Ramasia International Manpower Services Incorporated nga din ang adlawan Martes Abril 29 alas 8 aga nga hiton alas 4 hitkulop na City Hall lobby. Gikinahanglan aton domestic helpers nga duha Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Malaysia nan katarong Saudi Arabia do nagkikinahanglan liwating skilled workers, sugod nurses, drivers, tiles fabricators, plumbing technicians, ug service managers. Agin pahayag nga DYS Radyo Pilipinas Borongan ni Jeneline Colinares, staff ang Ramasia International Manpower Services Incorporated nga waray placement fee nga waray salary deduction, waray anuman na kantidad bisan un peso nga susukton ng mga aplikante adton ila recruitment agency. Agin sa ni Colinares sa mga aplikante pagka domestic helpers libre adton pagproseso ang passport, final medical examination, transportasyon, akomodasyon ug pagkaon nga may dapakas assistance. Ug waring adton aplikante na sabi nga skilled nga mga trabaho aton magasto pag-akomplisar og pagproseso hanggang kikinahanglan nga mga dokumento. Ginauhag aton mga interesado mag-apply nga ipanginsayod aton tukib nga kasayuran mismo na sabi nga special recruitment activity. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat, ang detalyahan report, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya! Umilik Albayog ongoing sa pagdumara refreshers training para sa May 2025 elections. Sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Para masiguro ang hapsay ng credible ng eleksyon, nagdudumara na ang Commission on Elections, COMELEC Albayog, sa refresher training para sa mga poll workers nga magsaserbe sa tiarabot ng national and local elections sa Mayo 2025. In paunahan ni City Election Officer Attorney Chamles Lubaton ang training nga gintikangan kakulop Abril 28 ug igpapadayon niya na adlaw Martes Abril 29 ngan sa Mayo 2 kutob 3 sa Calbayog City Sports Center. Lakip sa mga partisipante ang Board of Electoral Inspectors, Department of Education Supervisor Officials DESO Support Staff ngan DESO Technical Support Staff. Hihisgutan sa training ang mga kinahanglanan nga updates, procedural guidelines ngan technical support strategies,
para mas siguro ang epesyente nga transparent nga eleksyon. Pinaagi sining inisyatibo ginpapakita san COMELEC an ira panindugan nga andamon ang mga poll workers san tama nga kahibaro ngan para mapabilin ang integridad san eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Tsahan nga balita, tikang dinhi a probinsya ni Eastern Samar, gatos-gatos nga mga istihanon nakabenepisyo ka job and service fair hapangunahan gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Tuga nga detalye, adi anakon balita. Kabahin na ika-123 nga Labor Day celebration, gatos-gatos ng mga job seekers ang nakabenepisyo ka job and service fair nga ginbuhat han nakalabay nga Abril 25 tuig 2025 halabi han Old Provincial Capital han Eastern Samar. Ang aktibidad na ginorganisar han Provincial Government han Eastern Samar pinaagi ang Public Employment Service Office hapakigsumpayan ng Department of Labor and Employment Eastern Samar in ginbuhat para makahatag hin oportunidad ha mga waray patrabaho labi na ha mga bagula na kagraduar. Usa ha mga gin-hire on the spot ang 34 anyos nga si Nerly Napura, inasawan, taga Barangay Siha, Borongan City. Hiapura in direksyon nga gin-hire nga sales associate ha JNF Mall Borongan nga nagpasalamat hiya tungod kay dako ini nga bulig para ha iya pamilya labi na nga di pala maiha nga nawaraan hin pakabuhian niya bana. 14 nga mga aplikante and hired on the spots nga aktibidad nagsilbi nga duha ka bug-usan nga 138 nga kliyente didahan adlaw mismo. 18 nga local companies sugad ang Jollibee, JNT, LBC, Unilever, Nature Spring, BDO nga liban pa ang inkapartihan aktibidad. Presente liwatan mga hensya ng gobyerno sugad ang Philippine Statistics Authority, Eastern Samar Provincial Police Office, Social Security System, Pag-ibig, ng Department of Trade and Industry para maghatag ng mga serbisyo sugad ang pagprosesohan police clearance, NBA clearance, nga liban pa nga kinahanglanon para sa mga job applicants. Gindaragi hapon ng Department of Migrant Workers ang tulong ng mga recruitment agencies para makahatag ng job opportunities halangyaw sugad ang United States, Germany, Cambodia, New Zealand, and United Arab Emirates. Ang Job and Service Fair 2025 ay nagpapakita han padayon nga suportahan gobyerno para makahatag ng oportunidad at trabaho agud mas mangin magaan ang kinabuhi han mga estihanon. Back to you, Sir Jedrick. Good morning, Eastern Visayas. O para sa mga balita dito sa Southern Leyte walay election hotspot matod pa sa Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO. Para sa detalye na report ni Miss Dalia Abiera Orit. Radyo Pilipinas report. Bisan sa kainit sa away sa politika, walay giisip nga election hotspots ang kwerpo sa kapulisan ug Commission on Elections o COMELEC sa 18 ka lungsod ug usa ka syudad sa Southern Leyte. Sumala sa pahibalo ni Police Lieutenant Colonel Ricky Relly, ang tigpamaba sa Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO kansa gikumpirma ni COMELEC Election Supervisor Attorney Antonio Gulay taliwa sa nagpadayon nga kampanya sa mga kandidato. Si Relly nagkanayon nga sukad-sukad ilang gikonsidera ang Southern Leyte isip most peaceful province sa tibok Eastern Visayas sa region. Apan gipaklaro sa opisyal nga bisan pa man og walay giilang nga hotspot ang lalawigan, nagpadayon gihapon ang ilang hugot nga seguridad aron matutukan ang kalinaw ug seguridad sa nagkaduol na ang bugnong lugaynon. Nasaran nga sukad nagsugod ang election period, ana-ana sa heightened alert ang PNP, sanglit dili natugutan nga mag-leave ang ilang personahe, puwera na lang kung masakit. Samtang sa nakaduulang adlaw sa piniliay, gipahibalo ni Election Supervisor Attorney Antonio Gulay nga subsob ang pagpangandam sa COMELEC, ilabi na sa pagbansay sa mga magtutudlo sa angay nga bantayan ug angay nga buhaton atol sa eleksyon kung adunay motumaw nga kakaulian. Gawa sa training sa mga individual nga maglangkob sa election process, gipahingusgan usab sa buhatan ang pag-apod-apod sa mga Voters Information Sheet o VIS nga magsilbing giya sa mga botante ug kung saon pagbutar og asa mo botar.
ug galing wala pay VIS, mahimong mobisita sa COMELEC offices aron makapangayo og sample niini. Samtang giawhag usab ni Gulay ang mga individual nga dunay reklamo batok sa mga kandidato nga mudangop sa buhatan ug dad-on ang mga ebidensya niini aron mahimong lehitimo ang reklamo. Palita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office ug COMELEC Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat, Miss Dalia Abiara Orit sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. And ato na oras, may na kita 42 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Dugang nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Creative industry players sa Eastern Samar nag-atinderhin orientasyon bahin ha intellectual property rights ngan business registration. Ang detalyihan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Gidumarahan Department of Trade and Industry Eastern Samar ng Borongan City Creative Industry Council ang isang orientation bahinhan intellectual property rights IPR ng business registration April 28 Hamilindas Resort and Restaurant, Borongan City. Nag-attend ang mga representante tika nga siyam nga domain han creative industry, an audiovisual media, digital interactive media, creative services, design, performing arts, publishing and print media, visual arts, traditional cultural expressions, non-cultural sites. Ginisgutan ng mga tag-istorya, upod DTI Eastern Samar Provincial Director Rothelma Samonte, ang kamahinungdanon han proteksyon han obra, pinaagihan IPR, ngan pagparehestro han negosyo, base makabenepisyo, tikang han suportahan gobyerno. Hiromeo Jason Padulia han DTI Region 8, nagpatinaw han mga batakan nga konsepto han IPR, sugad han copyright yan trademark. Naghatag liwat hindugang nga impormasyon, ang mga resource speakers tika nga CDA, SEC ng DTI. Nagpakita ini nga aktibidad han suportahan gobyerno hapagpadigan han creative economy ha Eastern Samar. Samtang han aktibidad ingin tambungan han representante ni Governor Benny Verdoni, Attorney Zairil Alzate, Provincial Budget Officer, kapod hi Dr. Neil Alejandro Pinaro, Provincial Tourism Officer, ug Mr. Mark Lucio Cortado, City Population Officer. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Fourth phase ang Galbayog Airport Bypass Road nagpapadayon sa Ringsan Samar First District Engineering Office sa detalye. Adi ang report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Ginpahayag sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar First District Engineering Office nga padayon yan ang trabaho sa distrito para sa ikaupat nga phase sa construction sa Airport Bypass Road nga may kantidad nga 43.7 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA para sa fiscal year 2025. Sa ilarom sa proyekto magdudumara sa construction sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahaluag nga 13.4 meters upat ka lane ngan kahilaba nga 1,152 meters. Lakip liwat sa proyekto ang paghimo sa 1,197.45 meters nga bike lane sa kada daplin nga may kahaluag nga 1.5 meters. Sugad man ang sidewalk nga gagamitan sa paver blocks ngan pagbutang sa concrete barriers. Kung matapos na, magsiserbe ini nga alternatibo nga ruta ngan access road samtang ginaandam ang pagsirado sa parte sa main highway sa pagpanguna sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Dugang pa sa distrito kung magdesisyon ang CAAP nga siraduhan ang parte sa Maharlika Highway, ang Airport Bypass Road, ang magiging parte sa bag-o nga main road. Ang proyekto ingin disenyo para mas maging sayon ngan talwas ang dalan para sa mga driver, motorista ngan pedestrian nga nasulod sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Balik kita din sa Eastern Samar, OFW let passers ginaghat nga mag-apply
sa Pinas Ikaw ang Mom and Sir program han Department of Migrant Workers. Dugang nga detalye adi anakon balita. Ginaaghat ni Attorney Michelle Basal, Chief Labor and Employment Officer han Welfare Integration Services Division han Department of Migrant Workers o DMW Eastern Visayas ang mga overseas Filipino workers o OFWs nga nakapasahan licensure examination for teachers o let passers nga mag-apply sa Pinas Ikaw ang Mom at Sir o SPIMS program han ahensya. Sumala ka na Attorney Basal, sobra 30 na nga OFW let passers tikang Eastern Visayas ang nakakarawat hin starter packages hadtun bulan Marso yan na nga tuig. Upod ang teaching kits ng financial grant kay nagkandidad hin 20,000 pesos para han ira pagbalik at trabaho din niya Pilipinas. Dugang pa ni Attorney Basal, ang sa mga prioridad ng DMW, labutlahan kampanya kontra illegal recruitment and trafficking in persons, amo ang reintegration. Siring pa niya, gusto naton nga umuli ang aton mga OFWs ngan kita gobyerno kinahanglan maghatag hinuportunidad para haira. Namimiling kitahin pamaagi kunaay naton hiray maibubutang ha aton economic mainstream. Pahayag ni Attorney Basal. Ginanunsyo liwat ni Attorney Basal mamaitan ang Memorandum of Agreement ang DMW po ng TESDA para han libre nga skills training para han mga OFWs. Ang SPIMS program nagtutugot ang mga qualified OFWs nga makapagtutdo ang mga pampubliko nga eskwelahan sa Pilipinas nga diri na maagi ha usual ranking process. Para mag-apply, pwede bumisita ha DMW o OWA offices o magparehistro online. Tika ng Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Mga kalungsuran sa Pacific area sa Southern Leyte makapahimulos sa itukod nga sanitary landfill sa lungsod sa St. Bernard. Para sa detalye, ani ang report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas report. Makapahimusos sa itukod nga sanitary landfill sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang lima pakalungsod sa Pacific area. Kini ang gipasabot sa buhatan sa Municipal Environment and Natural Resources Conmenro din gawas sa St. Bernard. Lakip ni ini ang San Juan, Anahawan, Hinundayan, Hinundangan ug Silago. Sa usa ka mahayag nga gipagawa sa Menro, giklaro sa buhatan nga magtinabangay ang unong kalungsod sa pagpatukod sa pasilidad tungod sa takong kantidad nga gikinahanglan nga gibanabanang moabot sa 100 million pesos. Hinuon gipasabot usab sa Menro nga dunay nahatag nga pinansyal nga hinabang ang provincial government para sa proyekto sama sa 550,000 pesos nga mao gigamit pagpalit sa luna ug 698,000 pesos nga gigahin alang sa AGAR. Dugang niya na aduna usab moabutay nga 8.5 million pesos karong tuiga ug mga technical assistance gikan sa gobyerno. Ang masayran nga ang sanitary landfill sa ka-final waste disposal facility nga maoray itugot sama sa balaod, particular na sa Republic Act 9003 kun Ecological Solid Waste Management Act 2000. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:50 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Samtang dugang nga balita na ikayon Radyo Pilipinas sa Borongan o plan dugtong bloodletting activity malangpuson nga gindumara habungtuhan artiche. Blood donors inabotin 144. Ang detalyan report ikang Candian Camplon. Radyo Pilipinas report. Kasampang ito National Voluntary Blood Services Program hitong Department of Health or DOH, naging malangpuson ang gindumarang upla dugtong bloodletting activity ha RTHE complex at naglabay nga simana. Hapag unahan local government unit na sabing bungto ipinaagihan Municipal Health Office or MHO. Nahimugsoy ning aktibidad ipinaagiton mahugot nga sumpayan ng MHO RTHE. Kabakyang ang Filipino Red Cross ng Department of Health din inabot ha 144 nga individual blood donors adton voluntaryo nga nagdonar hindugo hanes sabi nga programa. Adton mga nakolekta nga blood bags nagpapailarom naman hin screening para masiguro nga talwas ini para hiton mga pasyente nga makakarawat. Din kataliwan hiton screening nagdidistribuer naman ini ha magkalain-lain nga blood banks para han mga pasyente nga manginahanglan.
Daka nga bulig iton pagdumarahin bloodletting activities. Darang labot lang nga makakasalbar inihin kinabuhi, may ragihapon hini mga benepisyo nga durot nga diton lawas sa nasang individual o donor. Ining aktibidad ni susubay hito ng Republic Act 7719 o mas kilala National Blood Services Act of 1994. Nagdudo sa voluntaryo nga pagdonar hindugo agon makahatag insufficiente ngan malinis nga supply hindugo ngan ma-regulate ang mga blood banks. Paano gihapon hining aktibidad nga mapahitaas iton hibabruan hen kadamaan kasumpay hin importansya ang regular nga pagdodonar hindugo. Pinartisiparan ang blood donation program hin mga volunteers gikan iba-ibang barangay, government agencies, uniformed personnel ngan civic organizations. Impormasyon na hikay, ipinaagan lokal nga pamunuan hanbungton Arteche. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. 7 minutos antes ang alas 9, Barangay Malino, Kamarubuan sa Yabong Samar na karawat bagong multipurpose halls pinagi sa LGSF Falgo 2024. Sa detalye ng report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Balita sa Samar. Opisyal nga gin-turnover ang duha nga konkreto nga multipurpose hall sa Barangay Malino ngan Barangay Kamarubuan sa bungto sa Yabong Samar. Ginpondohan ang mga proyekto pinaagi sa 2024 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units kundiin ang kadatagsang nga proyekto na kantidad 3 milyones pesos. Magiging sentro ang mga pasilidad para sa mga komunidad sa era mga meeting, social activities, serbisyo publiko ng disaster response operations. Nagatender sa turnover ceremony sa DILG Samar Provincial Director Judy Batulan, mga engineers sa Project Development and Monitoring Unit, Mayor Julie Serino, municipal engineers ng empleyado, mga opisyal sa barangay ng mga residente. Hindayo sa mga opisyal ang importansya sa mga proyekto para sa pagpakusog sa community infrastructure ngan pagpauswag sa local governance sa mga barangay. Pinaagi sini nga mga multipurpose hall magiging mas safe ngan mas epesyente ang serbisyo ngan aktibo nga partisipasyon sa mga residente sa mga buruhaton sa ira komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report nga dinhin nila tutubtubon sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog ang amon partisipasyon sa Tuesday edition sa Good Morning Eastern Visayas sa ngaran sa namon mga reporters si Charmaine ngan si Suat ngan sa control BUS Louis J. Halalon, Isrataro LL Gonzales, iniyan niyo nakaupod Gina Vilon. Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balik din niya Borongan City Hydroelectric Power Source, supisyente ang syudad ng Borongan, Sumalahan Energy Auditor. At diyan na akong balita. Nagpapakita hinda ko nga posibilidad ang Borongan nga makaestablisar hin hydroelectric power source sumula kang Dr. Helio C. Goles o sang professor han mechanical engineering sa Xavier University. Iniyan niya pahayag katapos ang serye han energy efficiency workshops uputan at Ateneo School of Government. Inupdan ni Dr. Goles ang LGU team ha field visit nga to Surok Dam pasahan tulong ang gikita nga lugar para ang hydro project. Tita, iya ginkita ang kinahanglan na pagupayon ang disenyo ang dam para makaagum ang demand ng kuryente gamit ang mga whirlpool turbines. Kung maging malampuson, posible makapagproducer ini hin 400 kilowatts nga kuryente. Nag-offer gihap ni Dr. Goles na puligan ang syudad pinaagihan pagplano ang proyekto upod ang iya mga estudyante. Ang proyekto in uyon habisyon ni Mayor Dayanagda para ang supisyente ng limpyo nga supply ng enerhiya sa syudad ng Borongan.
Tika nga Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visaya. Ug para sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, San Jose Parish Multipurpose Cooperative sa lungsod sa Matalom, Leyte, usa na ka-accredited collecting agent sa SSS. Para sa detalye, ani ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Gipirmahan kagahapong adlaw, Abril 28, 2025, ang Memorandum of Agreement kon MOA tali sa Social Security System o SSS o San Jose Parish Multipurpose Cooperative kon SJPMPC alang sa formal nga accreditation sa nasoy nga kooperatiba isip usa ka SSS collecting agent. Ang nasoy nga kalihukan gipaunahan sa mga opisyal sa SSS nga gilangkuban nila ni Attorney Alberto Montalvo, Acting Senior Vice President, Visayas Operations Group, Attorney Porfirio A. Saligada, Acting Vice President, Visayas Central 2 Division, Roselyn P. Pilapil, Acting Branch Head sa SSS Masin Branch, o mga opisyal sa SJPMPC nga sila si Regina Estela Palen, Manager, Maria Claudia Yeke, Treasurer, Helen Odias, Bookkeeper, o ban pang opisyal o direktor sa nasing nga kooperatiba. Ang SJPMPC mao'y nag-unang kooperatiba sa lungsod sa Matalom, Leyte nga milungtad na og hapit sa 60 ka tuig sa ilang pagserbisyo nga dunay kapin 2,000 ka mga miyembro. Tungod sa nasing accreditation, ang SJPMPC mao na ang ikaduhang kooperatiba nga otorisado sa SSS Masin Branch sa pagdawat og pagproseso sa bayad sa kontribusyon og mga pautang sa mga self-employed, voluntary members o uban pa nga mga kliyente. Balita gikan sa lungsod sa Matalom, probinsya sa Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Nagbuano katapusan nga balita tikang naman didihay Eastern Samar 52 nga pulis san ESPPO na partisiparan local absentee voting para May 12, 2025 midterm election. Aadi ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Ginpublikaran pamunuan ang Eastern Samar Police nga 52 ang iratauhan na partisiparan local absentee voting para May 12, 2025 na local and national election. Ang pagpublikar ininimo ni Police Lieutenant Colonel Alex Rubin, Chief ang Police Community Affairs and Development Unit durante ang programa Sumat Istihanon ng Radyo Pilipinas Borongan, Kakalop. Ini ang habutngan pag-arangkadan tulok adlaw nga absentee voting nga ginabrihan Kakalop Abril 28 ngan madalagan nga dabuas Miyerkules Abril 30. Ngani sigunan opisyal usan 52 nga absentee voters sa ESPPO amo mismo'y Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil. Ngan diri sugad na naglabay nga mga eleksyon nga absentee voting ang mga pulis dinhi Eastern Samar in Gindudumara ha Camp Asidilio, Borongan City. Yan na ang pagbutos dito na hinihimo ha Police Regional Office 8, Camp Roberto Canglion, Palo, Leyte, kadunganan kasi absentee voter nga mga pulis sa bugos nga rehiyon. Sumalahan opisyal ang mga pulis sa ESPP o nga napartisipar hini nga absentee voting amaton mga naka-assign din ni Eastern Samar nga higrayo ang residensya diin hirabutante nga imposible nga makabutos it Mayo 12 nga election darahit distansya. Sugadit pulis nga taga Leyte ngayon hiya Eastern Samar destino nga magbabantay seguridad yan nga midterm election. Pinaagi hini nga absentee voting sigunan opisyal natatagan lagi haponin chance saan pulis nga maka-exercise san iya katungod nga makabutos ngan makapartisipar hini nga mahinungdanon nga electoral process. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ngan dini kami nagtatapos sa partisipasyon hanpan Martes nga edisyon na taramdan. Good morning Eastern Visayas, April 29, 2025. Ngan hangaran ito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizal Boboy Rubin, amon contributors
hana balita, Engineer Sok Aberia, Pinpomida Dayan Camplon, ngan ha technical, Chief Joey Policarpio and Yufem Bona Jr. ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring damo nga salamat ngan maupay nga aga haaton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am V. Okay, so ato pasalamatan ang atong mga kaubanan no, sa Radio Pilipinas Radio Publiko Borongan, pinagi ni Ate Daisy. Diya sa Radio Pilipinas Radio Publiko Calbayog, pinagi ni Sir Jean. And sa atong kaubanan usab sa Philippine Information Agency Eastern Samar, pinagi ni Ma'am V. Gumban. Og sangan sa kinatibukang pwersa sa Radio Pilipinas Radio Publiko Sugod, sabong Station Manager Sir Dindo Alara, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod, Kuya June Antegra o Kuya Rito Cabalas. Og sa atong mga reporters nga nagatulog balita karong adlaw nga Martes, kini ang inyo nakauban Jevic Epis. Moingon dagan kayong salamat og good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.